Thursday, Ricky Girl! Good morning, Patty. Ikaw ba'y thankful sa iyong modista? Ay, siyempre. Thank you to Love Bonita from Singapore. Oh, this is couture, ha? Oo. Kasi ginawin ako kahit mait sa iyong bansa. Sabi ko, blazer, but make it summer. Sabi ko, thankful ka ba sa modista mo? Dahil baka nakalimutan niyang itahi. Huwag kang ganyan, passion yan. Alam ko, di ba Passion yan, sino oo. nagpauso niyan? Si Ako. Gwyneth Paltrow. Hindi. Siya ba? Yes, I saw her in a movie wearing white. Paki-research nga, si Gwyneth Paltrow, alam ko puti na nakaganyan siya. Kailan niya ginawa yan? Many years ago. Ay, ako 3 years ago lang. Oo, kaya nga sa kanya kaya nga alam ko nung talaga. sinuot niya yan sa isang pelikula, naging ano siya, kumbaga naging fashionable. Kasi ba, hindi rin natapos ng modista. Oh, hindi rin. Impatient rin siya. Minadali niya yung kanyang modista. Sabi niya, tapusin mo na yan, kailangan ko na suotin. Kaya hindi pa nalililip, sinuot Ay, na niya. nga eh. Ano kaya suot to pag nalilip, ano? Ito po yung sasabi nga na ngayong tag-init, Oo. gawa-gawa ng paraan. Para- Pero ito, Oh. half hot, half cold. Okay, anyway, it's a thankful Thursday. It's a beautiful Thursday morning. May 7 na. Ang bilis O, di ba? na po. Isang linggo pa bago ang sweldo Yun na natin. nga. At Friday na naman ang sweldo. Ah, talaga? So, Next week. traffic oo. na naman. Traffic na naman. Payday Oo. weekend na naman yan. Oo. So, sa mga nakikinig po sa amin sa Radyo Aguila 1062, good morning. Samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10. Sana po, maski na kayo po ay naiipit sa traffic, magbaon kayo ng maraming pasensya at tubig. Tubig? Ano pa? Ano pa kailangan nila Sunscreen. ibaon? Sunscreen. Alam mo, Ano? isa-share ko lang. Ano Ano yung naman? isang sasakyan ko, pinalagyan ko na ng tint. Kasi walang tint siya. Are you kidding? That's why. Bakit ikaw lang yata ang Pilipinong walang tint ang Kaya sasakyan? nga, kaya Oh. finally, pinalagyan ko ng tint kahapon. Kamusta So, naman? medyo nakatulong. Alam mo, talaga nakakatulong yung tint para, di ba, pangsangga Oo, sa parang init. ganang init, Oo, ano? di ba? Kasi Oo. nga, sobrang tingkad, lalo na pag mga tanghali, Yun, oo. tirik na tirik. So, isa pang tip yan. Kung kung kayo po ay bumabiyahe, tapos mas maganda syempre na may tint ang inyong sasakyan. Tama, oo, di di ba? ba? So, yan lang At saka i-share ko hindi lang. may mga bago ngayon tint. Siguro yun ang kinuha UV rays talaga. Yes, Binabounce off correct. niya. Oo, yung parang tawag nila yata magic tint. Pag, Yun, oo. pag tirik na tirik yung araw, madilim. Oo. Pero pag gabi, lumiliwanag. Yung hindi siya kasing dilim Correct, para oo. mas makita mo, Yes, 'di ba? oo. Yung minamanayuhan mo. Minsan sumakay ka sa akin, lahat ng kotse ko, Ano? super dark. Ayoko Ayoko ng super dark kasi nga pag gabi, Oh. parang ako na ang dilim-dilim. Pero ganun? sabi nga nila, Oh. for safety reasons, lalo na Yes, pag babae ang oo. nagmamaneho, Tama, hindi oo. nila malalaman na babae lang Mag-isa lalo na yung mga nag-isang driver. Correct, diba? correct. Very Okay. good. Okay. Oh, But congratulations, ha? congratulations sa atin. Bakit? Dahil meron ng tint ang sasakyan. After 60 years. Oh, after 60 years, I discovered tint! Congratulations kasi ito, magandang balita ito sa mga kababaihan katulad natin. Girl power na naman, Yes, Ricky. bakit? Oh, ito naman makinig kayo para ma-inspire kayo. Isang 23-year-old na kadete. Ayan. Wow. Mula sa sa bayan, sa probinsya ng mga matatapang, mga Batanggenyo, mula po sa Batangas, walang iba ko hindi si Cadet Christine K. Librada. Siya po lang naman ang class valedictorian ng anong eskwela? Naan? Philippine Military Academy lang Kaya naman. pala, hindi ko- PMAyer, di ba? Mula siya sa Talang Dangal Class of 2026. Ang Galing ha? Oo. Si Christine K. Alam ba, every year, bumibisita ako dyan sa PMA, sa Oo, Baguio, sa Baguio. Diba? Oo. Nakakatuwa. Lalo na pag may mga bisita ka. Correct. Galing-galing. Anak ba yun ang dating sundalo? Yes, ang kanyang father ay isang sundalo mula sa Mechanized Infantry Brigade. Civil engineer yung Talaga, kanyang it runs in tatay. the blood, ano? Yes. Yung iba nga sabi, pag doktor yung magulang, Oh, maging doktor. correct. Huwag lang Oo. sana pag politiko, laging politiko, Yes. di ba? Pero, Oo. ang galing-galing naman yan. At Yes. balita ko, ha, Patpi, sasali siya sa Philippine Army. Philippine Army siya. Oo, plus kaliwat kanan ang kanyang awards. Kabilang na yung prestigious na Savior Awards. Yan. Okay. And yun na nga, she's the class valedictorian. Oh. Hindi lang yan.
di 10 sila, yung Oh. top 10. Oh. 5 doon. Puro mga Wow. kababaihan. Ba? Oh, 'di ba? Ang gagaling, talagang girl power. Oo. Ito yung mga babae ha, si Meg Adrian Pajarillo Bermudez ng Moncada Tarlac, 5th place siya. Oh. Cherry Mael Panageko of Hamindan, Capiz, 6th place siya. Elixa Anya Lumbang Hernandez mula po sa Batangas ulit, Padre naman, Garcia. Tapos 7th place, si Catherine Licia Beloa de Chavez ng San Pascual, Batangas din. Batangas. Ang daming mga Batanggenyo. Sana kayo po ang makapag-susi para po hindi na nag-aaway si E.S. Recto at saka si Kong Leandro Lebiste. Masyado kasi matatapang mga Batanggenyo Masyado, di ba? eh. What are they famous Oo, for? yung balisong. Balisong. Nako. Pero pag sabi na, di ba, ang matatapang daw mga Batanggenyo, mga waray. Waray. Correct. Ayan. Oo. Kaya Oo. huwag kayong lalapit sa akin pag galit ako. Baka mapatay ko kayo. Ano ba yung ano mo? Ano ba yung mga weapons ng Samar? Ganun rin yata eh. Mga Baka mga itak yata, oo, di ba? mga itak. Pero Oo. ngayon, the modern na, 21st Oh, ano century, na? di baril na lang. Ang violet naman. Ang violet, di ba? Kaya huwag kayong lalapit. Kaya, nako, Oo. huwag niyo akong igagalit. So anyway, Yung mukhang bang yan, mukhang nagagalit. Tingnan mo, oh. Lagi sinasabi ni Daddy, para daw tuwing nakikita ka niya, like a naka-smiley face, ang sarap mong panoorin. Oh, di ba, smile nga, Oo, smile nga, pati yun. Ako yung magbibigay ng stress sa iba. Huwag niyo Diba? akong bigyan ng stress. Sabi nga nila, why be stressed when you can give the stress? Oh. Share your stress with others. It's unfair naman. Kung ikaw stress, sila hindi. Kaya nga, correct ka dyan. So sa kabuuan po, 207 cadets po ang nag-graduate mula po sa PMA. Sila po ang mga future defenders ng Pilipinas. Imagine na women in men's fields. Correct. Ayan, na Oo, yan. ayan. Ang sarap ng uniform. Ang ganda ng matitipuno uniform. itong mga kadeteng to. O, tingnan mo yung ano talaga. Ang mahirap ng patpi, ha? Oo, chin up, 'di ba? Oo. Stomach in, chest out, Oo. 'di ba? Tawalang mga tiyan. Bawal ang tiyan, finally. Bawal ang tiyan, oo. Oo. Bawal ang Chanela Romero diyan. Ayan, Oh. Kaya ngayon, Thankful Thursday, salamat po sa inyong serbisyo at inspirasyon. Ayan, thank you very much sa ating mga kadete. Okay, and because it's a Thankful Thursday, marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Ito po yung ating super panalo news. Ito. Alam nyo ba, speaking of tent. Of tent. Naging Batanggenyo eh. Speaking of tent, hindi, tint po. Alam nyo ba na mas tumatagos daw ang UV rays sa ating katawan kapag ang suot natin ay lighter colors? Of course! Kasi nga Science! nagre-reflect, di ba? So kunyari, nakaputi ka, Oo. tapos ang sikat ng araw, di syempre, lumulusot. Di ba? Yung sun rays? sun rays. Oo. Kasi nga puti ang Oo. suot mo. So, sa isang pag-aaral po ng American Academy of Dermatology Association, sabi nila, mas naproprotektahan tayo po sa araw kung ang suot po natin ay madilim, Dark colors. colors. Ayan. Kasi, kumbaga, nare-repel niya. Yes, Di ba? oo. Hindi tumatagos. Oo. Pero ang pakiramdam mo naman, Oo. mainit. O, Kasi pili nga, ka, ano? itim. Ang pili ka, maging maitim o maging mainit? Gusto ko na lang yung mas cool ako, maglalagay na lang ako ng sunblock. Yun naman. Meron naman Kasi usually, di ba, hindi nagsasunblock yung tao kapag feeling na nakadamit na sila. Oo, nakadamit. Yung exposed Correct. skin na lang. So, Yes. good tip yan, Patty. Good tip yan. Oo. Di ba? Lalo na kunyari, ikaw ay kaya pala siguro yung mga traffic enforcers, Diba? no? Ang dark ng Dark suot color, nila. oo. Kasi siguro now I realize, baka that's the rationale. Oo. Kaya dark, para hindi maitim rin magiging rin nila, dibdib nila. Oo, yun na nga. I wonder kung si Ryan at si Joey, natatagusan pa ng sinag. Nagsinang araw. So, Si Rex nakangiti. So sabi nga nila, yung light at pastel colors, mas pinapasukan nga ng UV ray. Kaya posibleng mas sunburn ka at magkaroon ka ng skin damage. Delikado yan. Oo. Pero hindi lang daw kulay ang usapan. Pati daw yung tela. Siyempre, di ba sinasabi nga natin ngayon na mainit, dapat natural fiber. Oo. Yung mga cotton, yung mga linen. Tsaka Kasi yung- pag mga synthetic, mga polyester, gabardine, mainit ay, yan. ang init yun. Velvet, kaya mo? Hindi ko kaya. Corduroy, hindi ko rin kaya, kakapal nun. Silk, kaya mo? Silk, hindi rin. Hindi Kasi rin, maski na sa natural fabric, Oo. parang hindi Tama. hindi siya nakaka-breathe, Oo. di ba? So yung ideal, ako yung mga sinasabi nila yung mga air, ano ba yun? Yung mga, Ayun, yan na naman tayo. Hindi natin matandaan. naman Yung sa yun? basketball, ano yun tinatawag? Hindi eyelet. Light- yung hindi, mga sa sa basketball, sports,
Dry fit. Yan. Halatang tayo hindi sports. Yung mga dry fit kasi 'di ba, ano siya mabilis mag-dry. 'Di ba yung mga pawis. Tapos diba? breathable, 'di ba? Tapos breathable naman siya, light fabric siya. Yun, oo. So ayun, so yung kayo na lang, i-weigh nyo na lang yung pros and cons. Kung talagang kunyari hindi naman kayo naglalagay masyado ng sunblock, edi dark colors to repel the UV rays. Pero kung ngayon naman matyaga, edi mag-light colors kayo tapos light material. Yan. 'Di ba? So kung babad ka sa araw, go for makapal at tightly ang woven init. fabric tulad nga ng nylon at polyester para nga hindi tumagos yung UV ray. Pero kung gusto naman mukha kang cool, chill ka lang, edi ayan, mag-suit ka na lang ng mga light fabrics like cotton at linen para presko pa rin. Reminder po ng DOST Philippine Textile Research Institute, pumili kayo ng breathable fabric para mas iwas pawis at init sa katawan. Dry fit Dry is fit nga. actually ideal. Dapat tandaan natin yung dry fit. Ilang beses na natin nakakalimutan yung dry fit na yan. Correct, no? correct. Lalo na ako, wala yata akong dry fit kasi hindi naman ako nag-exercise. Pero alam mo yan, yung ang sunblock po hindi lang puro yan para sa mga badinidoso na ay mamangitim. Siyempre, yung skin diseases yung iwasan natin. Yes. And even if, alam mo yun, ang kulay Pilipina ay napakaganda. Olive so be proud. skin, kayumanggi. Lalo na kung kayo po ay morena, huwag niyong ikakahiya ang inyong Oo, kulay. di ba? Basta sa akin magandang whatever the color of your skin is, Yes, oo. whether that's olive skin, kayumanggi, itim, pula, puti, pink, pinkish. dilaw. Di ba? Basta importante dyan, healthy. Ayun, Oo, wala kang pinaka-importante, mga oo. bulutong, Grabe wala naman bulutong kang mga tingdas. kurikong, wala kang Anaan, buni, alipunga. ang aga-aga. Ikaw nagsimula. Ano yung commercial na yun, di ba? Oo. An-an, buni. Di ba? Calis and cream. Kasi meron akong segment dati na yan. Oo. Kaya memorize ko yan. Pupunta ako sa mga palengke ng kabataan. Oo, yan. oo. Titignan ko. Tingnan mo yung mga pinagawa sa atin ng dati nating trabaho. Tapos maghahanap ako An-an, doon. buni. May an-an po ba kayo? Buni at talipong nga. At Okay. iwasan niyo yan ngayon dahil summer na po ha. Correct. Ayan po yung mga isa sa mga usong sakit. Tatlo sa mga Yes. usong sakit yan. Oo. Kaya kung ano po yung pananggalang nga, Oo. katulad di Patpi kanina, ayun po ay sundin natin. Ito naman. Okay, ano? Ito na yan ang pinakamasarap na pa-contest sa South Korea. Pero talo yan? ako dito. Bakit? Dahil ang contest ay para sa mga kulang sa tulog. Panalo ka dyan. Panalo Kung nga ako. Teka lang. Paano ka natalo? Ay, kulang sa tulog. Lagi kang Pero kulang. kasi, hindi ko alam kung mabibit ko itong mga contestant. Okay. Dahil sinagawa po ng Seoul Metropolitan Government and Power Nap Contest. Power Nap. Power magaling nap. ako sa Power Nap. Oh. Sa tabi ng Han River. Okay. Ayun, diba? Ang mga kalahok dyan, pagod sa trabaho, kulang sa tulog, ma-insomnia, kumbaga, puyat sa buhay. Puyat sa Grabe naman, buhay. why attacking me like this, Obet? Oo. Iba-iba ang outfit nila habang nagnanap. Lalong lahat handang matulog para manalo. Sinusukat pa dyan ang heart rate para masigurong legit na tulog ang ginagawa nila or tulog ang ginagawa nila. Ito na ang ikatlong taon na ginagawa ito ng South Korea dahil, may naka-costume pa Oo. may naka-handbook, di ba? Handbook, Handbook yun. yeah, oo. Na ginagawa itong kilala rin ng bansa na most overworked and sleep-deprived nations among Organization for Economic Cooperation and Development members. Kasama nila dyan ang Japan. Kaya ang Japan, sa kanila, obligado yung mga employers na magbigay ng nap time. Paghapon. Power nap. Oo, power nap. Oo. Parang mukha naman talaga silang tulog. Mga nakabukas na yung bibig. Oo. Di ba humihilik na siguro Di ba? dyan. Pero Ayan, tapos may feather. Parang chine-check kung tulog nga talaga. Di ba? Ano kayang grabe, yan, tulog na tulog yan. yan. Tulog na tulog Oo. talaga yan. Pero alam mo talaga, quality sleep talaga is really important. So, Yes. if you feel that you need to nap, power nap nga, maski na 15 minutes para ma-recharge ka, di ba? Go ahead, di ba? Para at least talagang focus, tapos natatapos mo lahat ng mga responsibilities mo sa office or sa bahay. So, listen to your body. Kung sinabi, Tama. antok na, matulog na po Tama, kayo. Huwag tama. niyong labanan na, Labanan. iinom kayo ng kape o yung mga energy drinks. Naku, masamahin sa katawan yung mga energy drinks na yan. No, seriously, kasi ang taas niyan sa asukal, yung mga energy drinks na yan. Okay, ito naman po. Speaking of, si Ricky hindi makasalita. Guilty Guilty na hindi natutulog ng tama. Guilty na maraming kape. Ayun, Di ba kape. sabi ko nga, di ba? Pag magkasugat yan, kape ang dadalos dyan. Di ba? Kaya kung halimbawa magkasugat ako, magkaroon ng kakulangan sa kape, Oo. iaalay ko ang aking kaunting dugo para sa inyo. Okay, ito na ba? Sa mga mahihilig sa mag-travel. May isang jeepney na ginawa niyang bahay na ang kanyang jeepney. May tuturing daw to na road trip Wow.
gold. So, tingnan mo, ang cute Ang ako galing niya po naman ay ito. nanonood sa TV nyo. Oo. From Pampasada, naging bahay on wheels na po siya. Usap-usapan ngayon po ang bahay jeepney Antet. O, di ba? Ang kauna-unang camper jeepney sa ating bansa. Ay, ang cute. Ang Kompleto. Sa gamit po, ang bahay na jeep. May kusina siya. O, may shower. O, may kama. May pantry. At parang mini condo na ang umaarangkada sa kalsada. Parang sa States, di ba? Ang Ito galing, yung mga RV. RVs. Oo, di ba? Extended na jeep. Ang laki, ang Ang cute. galing naman yan. So, mamamatan pa yan sa Cebu. Aba, nakaabot na siya sa Cebu. At At solar dumaan panel, siya dyan sa CSLEX, yung Cordoba, Cebu, expressway na yan. Yun na nga, road trip. Ang Maganda cute, yan. ah. Ay, Ang isa sa ganda. pinakamagandang tulay na nakita ko sa Pilipinas. Oo, CSLEX, Cordova Link Expressway. So ayan, ang ganda kasi magro-road trip ka, isasakay mo na lang yung sa Roro. Di ba? Makakapunta Oo ka nga, na sa no? ibang isla. Di ba? Di menos ka na sa hotel. Di ba? Parking na lang ang babayaran mo. Oo, di ba? At sana dumami pa yung ganyan, Yes, sana ipapatent na niya yan Oo. para at least, di ba, marami ang mag-take advantage ng concept niya. Ang ganda At naman yan. May aso pa siya, Oo. may fur baby pa siya. Okay, Ricky, ano pa? Can you beat my story? Ito naman sa akin naman, Pinoy weightlifter, world record holder na ngayon, Patpi. Panalo ulit sa world stage ang atletang Pinoy. Sino yan? Siya naman si Albert de los Santos, nagpakitang gilas sa IWF World Junior Championships sa Ismailia, Egypt. Ayan siya. Sa weightlifter. edad na 19 lang, 19 years old lang. nakapagtala Wow. siya ng bagong junior world record. Grabe to, ha? Ilan lang naman? 187 kilograms sa clean and jerk. 187 So that's kilos around times 200 pounds. Plus, 400 pounds. Oo, Around plus, 400 pounds correct. yan. Oo. Total lift na 326 kilograms at dahil dito automatic gold medal ang nakuha niya. Uy, 19 galing years naman old, ni ha? Albert. At ito, ha, Oh. alam niyo kung saan siya nag-train or sino nag-train sa kanya? I'm sure. Sino? Hulaan mo. Yan. Sino pa yung ating unang gold medalist? Si Heidelin Diaz. See? Women galing. power Women again. power pa rin. Ayan. Kamukha niya si Carlos Yulo. Parang, akala ko tapos pati yung height, di ba? katawan Maliit, nila. Oo nga, katawan, no? Carlos Yulo. Talagang there's Certain look. strength in height. Anyway, congratulations, Albert. Nako, ayan, you make the Philippines proud ulit. Nakakatuwa naman. Ayan. Congrats, 19 years old. Speaking of mga atleta, syempre, isa sa mga sikat nating na atleta, walang iba kundi si Alex Ayala. Ay ba, panalo po siya. Laban niya si Magdalena Prech. Prech ba o Prek? Prek. Magdalena Prek. Di ba? Panalo po si Alex kontra po kay Magdalena Prek sa French. Ano to? Ng Poland. Taga-Poland si Prek. At taga-Poland si Magdalena sa score na 6-0, 3-6 at 6-4 sa unang round pa ng Italian Open. Sa Italy sila naglalaro naman ngayon. Sa deciding set, binawi po ni Alex mula po sa 1-3 deficit upang makuha niya ang panalo at makapasok po sa round 2. Susunod niyang makakaharap po ang world's number 33 sa ranking, no? Walang iba kundi Xinyu Wang ng China. Matapos po ang early exit sa Madrid Open, bumawi na po si Alex Ayala sa matinding laban kung saan hindi siya nagpaawat hanggang sa huling punto. Galing. So again, Alex, congratulations. You make again the Philippines proud. And imagine women power again, Women diba? power. At saka clay court ngayon, ha? Clay court. Clay yes. court siya. At I Okay. think because of that, tumaas ulit yung rango niya. Daw 38 na ulit siya. Oh, Kasi dati parang bumaba 50 na ulit plus siya. siya, nag-50 diba? plus na lang. Ay, alam ba, ang dami ng Pilipino ngayon, ha? Mas nagiging fans dahil kay Alex Ayala ng tennis. Ano yung ginawa niya sa skirt niya? Bagong style Diba? ba Yun yun? ang napansin ko din, diba? Stylized. Nagiging daring na si Alex Ayala nagpapakita ngayon. ng mas maraming legs. Yung confidence niya ngayon, di ba? Pauso nga ako, sabi niya. Di ba? Ibuhol ko nga itong Sabi- isang side. Sabi ko Gayahin sa'yo, ko si Ricky. diba? Kulang sa tela. Kulang sa oras para hindi nasarado ng iyong modista. Kulang sa sinulid. Okay, Ricky girl, ano yung status na ating panahon ngayong Thursday? Ay, ito na, tropical depression na nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mas makaspat. Isa na itong tropical storm. Yung binabantayan natin dati na LPA. Ang
international name nito ay tinawag na hagupit. International name yun? Hindi. Hagupit? Diba? It doesn't sound international. Oo, unless Oh. pang international na rin ang Filipino Hindi, words. you pronounce it hagupit. Hagupit. Okay. Ayon po, ayon sa Pag-asa, inaasang papasok ang bagyo sa PAR bukas o hapon ng gabi o kaya naman ay sa Sabado na umaga at tatawagin itong Kaloy. Oh, finally nga. International name nga siguro si Hagupit, ano? Hagupit, In fairness, oo. huling namataan ng bagyo sa layong 2,015 kilometers. Silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po nito ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong maabot hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakaluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala po, magdadala ng pagulan ng low pressure area or LPA na nasa loob ng PAR sa Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Makararanas din ng isolated rain showers and thunderstorms sa Metro Manila at mga karatig lalawigan dahil naman sa epekto ng easterlies. Ang ating maximum temperature ngayon, tumaas na naman, ay tinatayang nasa 35.5 degrees Celsius na mararanasan mamayang alas 2 ng hapon at lulubog ang araw mamayang 6:14 ng gabi. At batay po sa forecast ng Pag-asa, makararanas ang danger level heat index ngayong araw ang San Jose Occidental at Borongan, Eastern Samar na abot sa 43 degrees Kainit. Celsius. Oo, habang Alawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Sangli Point, Cavite City, Cuyo, Palawan ay inaasama kararanas ng 42 degrees Celsius danger level heat index. Kahapon nakaranas po ang Borongan Eastern ng 45 Wow. degrees Celsius danger level heat index. Kaya naman, as we always say, lagi po uminom ng tubig at magdala ng panangga sa init ng araw. Correct. Ayan talaga, uminom na maraming tubig, yung mga panangga, tapos huwag nga kayong lalabas kung hindi naman kailangan. Di ba? Huwag kayong muna pag-alagala. Okay, ito, magandang balita po sa mga umaabang sa palitan ng piso kontra dolyar. Batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa lagang 61 pesos and 30 centavos. May paglakas po ng 26 centavos po kumpara po sa naging palitan nung Martes sa halagang 61 pesos and 56 centavos. Narito naman po ang ating palitan ng piso kumpara po sa mga iba pang currency. Sa Japan yen, 39 centavos. Sa euro, 72 pesos and 14 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 87 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 44 centavos. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky Girl, because it's a thankful Thursday, tatlong issues pa rin ang tatalakayin natin ngayong Thursday. At Issue yun number natin kung one. magiging thankful tayo sa ating first issue. Oh, sige. Dahil, ito na nga po, may kumakalat na nga na issue tungkol sa cruise ship, di ba? Outbreak. Ang tawag po dyan, hantavirus. Tayo po ay nangangamba sa tuwing nakakarinig ng bagong virus. Pero, ito na, thankfully, huwag tayo mag-alala dahil ayon po sa Department of Health o DOH, wala tayong case ng hantavirus dito sa ating bansa. At kumpirmadong safe ang 38 Filipinos na nasa loob ng MV Hondius. Pero ano nga ba ang hantavirus? Posible bang maging dahilan ito ng panibagong outbreak sa Pilipinas? Masasagutan lahat ng yan ngayong araw dahil makakausap po natin ang chairperson ng Public Health Unit sa Ospital po ng Maynila Medical Center at isang infectious disease specialist. Walang iba po si Dr. Reynaldo L. Sarinel Jr. Okay, yan, si Doc Salinel. Pag-usapan natin ang hantavirus. Ang second issue naman po natin, punong-puno tayo ng balita. Local and international. Yes. Pero ngayon, mag-international muna tayo with a touch of local news. Kaya naman pag-usapan po natin itong pansamantalang tigil putukan. Pansamantala daw, magpapahinto ng operasyon ang Estados Unidos laban sa mga Iran dyan po sa Strait of Hormuz. So, susubukan daw nila nga yung mga nasa-stranded na barko dyan, paparaanin na. Ayon po kay Donald Trump, ang desisyon ay ginawa matapos ang kahilingan ng Pakistan at iba pang bansa kasabay po ng pag-usad ng negosasyon para sa posibleng kasunduan sa Iran. Ito na kaya ang wakas? Nako, sana naman talaga ito na po ang wakas sa gulo dyan sa gitnang silangan. Samantala, ginamit po sa kauna-unahang pagkakataon ang Tomahawk
mid-range missile ng Estados Unidos sa Tacloban City bilang bahagi po ng Balikatan Exercise 2026 dito po sa Pilipinas. Ikinababahala ito ng marami, lalo na isang grupo ng mga kongresista. Kaya talakayin po natin ito mamaya. Live po dito sa ating studio ang ating suki, si Professor Renato De Castro, International Relations Expert, full professor in the International Studies Department ng De La Salle University. Okay, issue number 2. Issue number 3. Samantala, itinalaga na po ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong Acting Secretary ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Si Yusek Juan Miguel Cuna, nitong Pebrero lamang, ano? Alamin po natin ang kayang mga programa at proyekto, gayon din ang mga hamon na kanyang kakaharapin sa DENR. At kasama rin natin mamaya live studio guest, DENR Acting Secretary Juan Miguel Cuna. Ayan, si Secretary Mitch Cuna. So, dalawang live guests natin. Very interesting ang ating topics. Kaya samahan nyo kami ni Ricky hanggang alas 10 po. Dito lang sa ASPN. At magbabalik po kami. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Alas 8:30 na po ng umaga, King's Herbal Plus, the most iconic and trusted food supplement brand in the market. Made from 100% natural and organic ingredients, it contains 80 powerful components, a blend of fruits, herbs, and vegetables carefully combined to create a dynamic liquid supplement that helps your body get the nutrition it needs to stay healthy. King's Herbal Plus is a proudly locally manufactured product. Kaya may kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. At ang oras muli, alas 8:31 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom ang nagbabalik si Dr. Reynaldo Salinel Jr., ang ating infectious disease specialist. Chairman rin po siya ng Public Health Unit ng Ospital ng Maynila Medical Center. Magandang umaga po, Doc, and welcome back po sa ASPN. Good morning, Yes, Doc. umaga kay ganda po sa inyong lahat. Nice to be back. Ayan, Doc, kami po ay napatawag dahil kwentuhan mo kami ito, bago na namang buzzword, hantavirus. Alam mo naman mga Pinoy, pagdating sa mga virus, nagiging praning na after the COVID-19 virus. So, tell us, is this hantavirus something for us to be worried about? Or can you allay our fears? Or tell us more about also this virus, Doc. Ay, nawala, Doc. Ay, Doc, na-mute po Na-mute yata. po kayo. I think na-mute. Na-mute. Hindi Ayan, na- there. Okay, Yun. okay, ayan. okay. Again, from the Ayan, top po. Oo. Number one, wala pa naman tayong documented na kaso po rito sa Pilipinas. So there's nothing to worry about. Ito po kasing hantavirus na ito, hindi po ito bago. Matagal na po itong nakikita po sa ibang part ng ang mundo. Okay, ngayon lang po siguro na document. Kaya na po naging worryful ang ating pong WHO, everything. Dahil nga po parang merong human-to-human transmission na naganap doon sa loob ng barko. Yes. Na they have to investigate further at marami pang scientific po mga proseso pang gagawin dyan para ma-determine kung talaga po meron pong human to human. Kasi ang alam po natin, ito yung zoonotic. okay. Yung zoonotic po, galing po sa rodent, Ayaw po, napunta po sa mga daga, ganyan sa rodent po, napunta po sa tao. Zoonotic, no? Galing po sa hayop, napunta po sa tao. Pero ito pong kinababahala po ng WHO, ito po kasi parang meron pong parang human to human transmission na naganap po doon. Kasi nga po, wala naman sila nakita. Although, syempre, alam niyo naman po, ang rodent, mouse, or daga po kasi naghahanap yun ng pagkain, lalo na po kung merong mga marami po pagkain leftover o kaya po napabayaan sa lamesa. Mahilig din po sila sa mga pumasok po sa mga karton o kaya mga papel, Yeah. yung mga ganung tipo, no? Oo. So, doon naman po sa loob ng barko, parang wala naman sila masyadong nakita doon na parang may daga or whatever. Oh. Kaya po siguro nagtataka sila sa Paano? posibleng nanggaling po ito. Oo. So baka nga po ganun po ang mga senaryo po nangyari. Oo. Pero ang nakakabahala po kasi dito, Doc, is nakakamatay, 'di ba? And parang walang lunas, 'di ba? Paano po kung sakali po kayo po ay yun na nga, suspetsyon nyo, no, na kayo po ay may hantavirus, ano bang pwede po nilang gawin?
Alam niyo po mga kaibigan, napakataas po talaga ng mortality, no? 38%? Yeah. 38 to 40% 38%, po. wow, Grabe, okay. taas po talaga, no? Oo. Hindi po biro talaga po 'yun. Kaya po ganun dapat po mag-ingatan po natin ang ating pantalan, ang ating pong port, no? Kinakailangan po maging mapaigting po natin yung ating po pag-monitor na kung meron po tayong mga turista or anybody who would come inside the Philippines na meron po lagnat, may flu-like symptoms, masakit ang ulo, masakit ang kalamnan, upper back, lower back, yung mga tipo po, dapat po siguro ay i-isolate po Yeah. mabuti para mabantayan po natin. Wala po ko po na 1950s pa talaga unang lumabas yung hantavirus sa Korean War. 3,000 UN soldiers po yung nag-impektuhan nito. Pero malinaw po noon na talagang galing po sa ihi, sa laway at sa dumi ng daga itong kanilang hantavirus. So, ang kinakatakot po ng maraming tao ngayon ay ang pag-mutate nga po nito into human-to-human na po. Paano po talaga nagkaroon ng human-to-human? Pwede niyo po bang ipaliwanag para po to allay the fears also of those na nagsasabing, nako, may mga conspiracy theories po, sabi, patented na daw po itong sakit ngayon. Bakit bigla naging human-to-human? Samantalang 1950s pa na meron pong ang eksaktong po na pamamaraan paano po matratransmit. Pero ngayon nga po, para po siguro mabawasan din po yung pangamba ng mga tao na nagsasabing patented na ito, ibig sabihin, gawa po sa laboratorio. Paano po exactly nag-mutate from being a zoonotic disease into now human-to-human na po in transmission? Well, gusto ko lang po i-clarify, Ricky, no, na kinakailangan talaga natin intayin po muna po yung konklusibong report ng WHO regarding this. Kung talagang totoo nga, merong human-to-human transmission. Kasi nga po, very close contact, pwede po mangyari po yun, yung pong laway ng tao, yung Yeah. mga tipo pagka human-to-human. Pero ang pagka, sa scientific, ano po talaga, from rodent to human talaga po ang mode of transmission. Now, intayin po muna natin kung kusibing report, kung talaga pong totoo nga po ito. Now, siguro for the meantime, ang kinakailangan gawin po talaga natin ay maging mapagmatsyag tayo. Sabi ko nga po, mahilig pong kumain, maghanap ng pagkain at papel at karton or whatever ang mga Daga. mababait na yan. So, importante po talaga maging malinis tayo sa ating kapaligiran. Kinakailangan ko talaga po ay maging mapagmatsyag po tayo sa mga clinical signs and symptoms, especially po yung pong mga galing po sa labas na papasok po ng Pilipinas, yun po siguro kinakailangan po nating gawin for the meantime. Oo. Ayan, naghihintay po Okay. tayo ng mga medical research at the same time po mga ginagawa pong scientificong pamamaraan para po kahit paano po ay magkaroon po tayo ng gamot din, no? Pero as of now kasi wala pa Wala. tayong nakikitang gamot para po dyan. Okay. O, tsaka kasi, Doc, yung binasa ko rin po yung last report po ng WHO, wala daw po kasi nakitang daga. Or sabi nyo nga mababait dyan sa cruise ship po, no, kung saan po Totoo yun. nagkaroon. So, ayun po yung kinakabahan nila bakit nagkaroon ng human-to-human. Okay. Okay. Pero, But Doc, another reason why parang biglang sumipa itong hantavirus kasi nga 'di ba nung namatay po si Gene Asawa ni Gene Hackman. Gene Hackman, 'di ba? Yun ang isang mga dahilan sinabi nila. At ito ba ako sabi ko yung theory ko diyan, baka yung mga droppings, 'di ba? Yung the feces of the rats, baka nahalo sa pagkain. Pero yun ba pag niluto, nakatikim ng init, nawawala ho ba yan? And what is the difference between the hantavirus and the bubonic plague? Kasi diba, during the yung bubonic plague rin, marami pong namatay. Dahil daw sa daga rin yun. Ano yung diferensya po? Is there a difference? Number one, galing po ito sa dropping, sa laway, Oo. okay, ng mga mababait na yan, okay, ng mga rodent, ng mouse, ng mga ganyan. Si Pero may Mickey, mga okay. may mga particular po na mga lahi ng daga. Hindi naman po lahat ng daga, Oo. no, ay dinadapuan po itong hantavirus na ito, okay? okay. Number two, Oo. nangyayari lamang po yung air transmission, no? Pagka ginalaw mo or for example, nagalaw mo yung kanila pong kingdom na kung saan nandun yung kanyang laway, droppings and everything po, nag-vacuum ka, nagwalis ka, Oo. yung ganun, yun ang teorya, no, do sa asawa ng isang sikat na aktor, 'di ba? Na baka in the process of loaning or moving trash o Oo. kaya po yung mga ganun po ay somehow po lumipad po yung mga virus to sa air, nalanghap nung asawa, yung mga ganun tipo. So it only shows talaga po na even
even the elite, Yeah. even the mga nakatira ka sa Beverly Hills, ay Oo. pwede po talaga mayroon din nabubuhay na mga ano doon, di ba? Oo. So no one is spared from the na mababait. No? Lahat naman po nandito yan. Ano? So, kinakailangan lang po talaga maging maingat po tayo. Now, regarding the bubonic plague po, it only shows po talaga, Pat, na marami pong sakit na pwedeng bitbitin ang mga mababait. Kaya Yeah. po, kinakailangan po talaga ay maging Malinis. malinis talaga tayo sa ating kapaligiran at mag-ingat po talaga tayo. Oh, okay. Sige po. So Doc, until then, we will wait for the advice of WHO kung ano na nga, kung sabi nga ni Ricky, kung ito po ay laboratory grown na, baka ginagamit na ito as bio-warfare. Di malayo. Huwag na di malayo. Oo, Alam mo di naman to si Ricky, mahilig yan sa mga conspiracy theories. It's not a conspiracy if it's facts. Oo, sige, okay. So Doc, any last words po kung ano pong gusto niyo pong i-share po sa ating mga viewers about the hantavirus? Hindi lang po sa hantavirus po, lahat na po. Sinabi ko na po kanina, marami pong sakit. Ang alam natin, leptospirosis lang, di ba? Yeah. Okay, pero marami pa pong sakit na pwede pong bit-bit yung mababait na yan. Kaya po, maging maingat po talaga tayo. Number 2, maging malinis tayo sa kapaligiran po natin. That's the only way po para po mapigilan po natin dumami, mag-breed. Yeah. Ito pong mga itong pinagmumulan ng mga sakit na ito. Yun po yung naka-importante po sa lahat. Ayan. Tsaka sana nga hindi na siya makapasok dito sa ating bansa Kasi sa Switzerland, meron na ha. Hindi, tsaka yung cruise ship kasi 'di ba 38. I'm sure maraming mga seafarers po doon, and then buti na lang nga ay ligtas daw sila ayon po diyan sa WHO. Kaya maraming salamat po Doc Salinel, and sa uulitin po. Thank you Thank very you, much. Doc. Thank you so much. Ayan po si Dr. Reynaldo Salinel Jr., Chairman po ng Public Health Unit ng Ospital ng Maynila Medical Center. At ang oras, alas 8:42 na po ng umaga. Ito na po ang ating mga sinundan mga pangunahing news ngayong Thankful Thursday. Narito na po ang una nating storya. Inaresto po ng National Bureau of Investigation si Franco Mabanta, ang founder po ng Peanut Gallery Media Network, dahil sumano'y tangkang paninikil ng 300 million pesos po kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod po kay Mabanta, inaresto rin ng NBI ang 4 na iba pang individual na sina Erickson James Pacaba, John Alexander Vasquez Gomez, Jardine Christian Grecchio Serrano at Franco Jose Gallardo na agad isinalalim sa inquest proceedings sa paglabag sa reklamong robbery, extortion, kaugnay po sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinabi po ni NBI Director Melvin Matibag, Melvin Matibag, na aabot sa 300 million pesos po ang hiningi umano ng PGMN sa kampo ng dating speaker, kapalit po ng hindi paglalabas ng 90-minute video na may kaugnayan po sa flood control scandal. Sinabi rin po ni Special Agent John Mark Santiago, Executive Officer of NBI OTCD, na 2 linggo na ang nakaraan ng unang humingi po ang PGMN ng 350 million pesos kay dating Speaker Martin Romualdez, na kilaunan ay binaba sa 300 million pesos kasunod po ng kanilang pag-uusap. Hahatiin sa 4 po na beses ang abutan ng pera at kada hulog ay 75 million pesos. 4 na tranches daw yan. Gayunman, iginiit po ni Mabanta na inosente siya at ang kanyang grupo habang isang setup lamang ang planong ilabas na investigasyon hinggil sa umano'y korupsyon na may kinalaman sa dating House Speaker. Paliwanag pa ni Mabanta sa kanyang social media post, nagsagawa ang PGMN ng 5 buwang investigasyon sa umano'y malawakang korupsyon habang si Martin Romualdez pa ang speaker ng Kamara. At nakapaghanda sila ng 90-minute na video na may hard evidence na nakatakda sanang ilabas. Nakatanggap din anya siya ng babala na posibleng banta sa kanilang kaligtasan bago ang pag-aresto at may iniiwang tagubilin na ilabas ang dokumentaryo sakaling may mangyaring masama sa kanila. Nilinaw naman po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi magkaibigan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Mabanta. Pakinggan natin po si Yusek Claire Castro. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo? Ayan na po. Ayan po ang tinig ni Yusek Claire Castro. Kasi may naglabasan ng mga videos na parang si Mabanta was appointed as the social media director way back in 2018. I think when PBBM was
planning to run. Pero So, ang dami pwede mangyari in a span of how I many know. years, Pero diba? ako, marami nagtatanong, saan ang galing yung 75 million? At mali-malita na At naman. mali-malita. Akala natin, frozen yung assets ni Speaker Martin. So, again, that's another question that begs to be answered. Ricky girl? Samantala, hindi po bababa sa 30 out of 55 members of the National Unity Party ang inaasahang boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte na pwede magtulak sa kabuang yes votes hanggang 180 votes. Ito po ay ayon kay House Deputy Speaker and Antipolo 2nd District Representative Ronaldo Puno at ipinahayag na ang partido ay gagamit ng conscience vote sa halip na maglabas ng isang imposisyon sa impeachment. Dagdag pa ni Puno, mayorya ng NUP members ang sumusuporta sa pagpapadala ng articles of impeachment sa Senado laban sa Vice Presidente. Ayon kay Puno, pwedeng umabot sa 180 ang mga mambabatas na boboto para sa impeachment na higit pa sa kinakailangang 1/3 ng kabuang 318 congressmen sa Kamara. Samantala, ipinauubaya na lamang ni VP Sara sa Diyos ang kahahantungan ng impeachment proceedings laban sa kanya. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Sara na sa pag-uusap nila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, natalakay na ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao o sa buhay ng tao ay isinulat na ng Panginoon. Pumalag din ito sa pagdamay sa kanyang pamilya at sinabing hindi naman patas na makaradkad ang pangalan ng kanyang mga kapamilya sa impeachment proceedings. Habang nangangamba po si VP Sara sa posibleng malalang epekto para sa mga Pilipino, ang patong-patong na problema ng bansa na hindi naman masolusyonan ng kasalukuyang administrasyon, kagaya na lamang ng mataas na presyo ng bilihin at mga bayarin. Apela ng VP Sara sa gobyerno, tulungan ang lahat na iprioridad ang mga nasa baba ng lipunan para maiwasang gumawa ang mga ito ng krimen at karahasan. Akin lang, kung hindi man kaya, tulungan ng administrasyon, ng gobyerno, lahat, dapat tulungan nila yung mga pinaka nasa ilalim na hindi na talaga nila makaya kahit man lang yung simpleng pagbili ng pagkain. Tinawag naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Levista na political choreography o diversionary tactic ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente upang ilihis ang atensyon sa tunay na mga isyu ng korupsyon. Anya, hindi makabubuti ang impeachment at dapat mag-focus ang Kongreso sa mga batas na tutugon sa inflation at presyo ng langis. I was watching the news last night. Parang ano nga, road to 200. Parang Oo. confident sila na hindi lang 106, di ba? Oo. Parang 200 na daw ang makukuha daw nila ng mga kongresista na sasang-ayon na iakyat na sa Senado. Sa ibang balita, bumaba na po ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong March 2026. Ito po ay ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Inanunsyo ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na may 2.58 million unemployed persons o 5% na may edad 15 at pataas noong Marso ay bumaba na mula sa 2.66 million o 5.1% noong February 2026. Gayunman, mas malaki naman po ang bilang ng tambay nitong March 2026 kumpara po sa kaparehong panahon noong isang taon o noong March 2025 na 1.93 million o katumbas po ng 3.9%. Bilang porsyento ng 51.65 million individuals sa labor force, ang unemployment rate ay nasa 5%. Nangangahulugan ito na nasa 50 sa bawat 1,000 individual ang walang trabaho o walang kabuhayan sa naturang buwan. Ang year-to-date unemployment rate ay nasa 5.3%, nalampasan po ang ceiling ng pamalaan na 4% hanggang 5% para sa 2026 hanggang 2028. Samantala, bumaba rin ang bilang ng mga may trabaho sa 49.7 million mula po sa 49.43 million month-on-month. Ang employment rate ay nasa 95%, bagyang bumaba mula po sa 94.9% noong February 2026. Ang unemployed individuals ay mga worker na naghahangad ng dagdag na oras ng trabaho sa kanilang kasalukuyang trabaho o karagdagang trabaho. Yan po talagang kailangan. Trabaho para sa bawat Pilipino. Bawal na ang mga tambay. Bawal ang tamad! Bawal ang tamad. Oh. Samantala po, pumalo na sa 8,544 hectares na lupain ang nabalutan ng abo
na ibinuga ng Mayun Volcano. Ang affected land ay batay sa satellite images mapping ng Philippine Space Agency na ang lawak ay katumbas ng kalahati ng Quezon City. Gumamit ang PhilSat ng Sentinel-2 imagery sa pagitan ng April 28 at May 4 upang matukoy ang mga apektadong lugar na nabalutan na ng abo. Samantala, patuloy ng aktibidad ng Mayun Volcano matapos maobserbahan ang pag-agos ng lava at pag-collapse sa timog kanlurang bahagi nito kagabi. Ayon po yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PAGASA. O FIVOC, sorry. Naitala ang lava effusion at collapse sa Kape more! Misigali bandang alas 8:52, alas 8:52 kagabi. Habang ito na ang ika-121 araw na tuloy-tuloy ang effusive eruption ng nasabing bulkan. Patuloy rin naglalabas ang Mayun na nagliliyab na lava flows, pyroclastic density currents o yung tinatawag po natin uson at mga pagguho ng bato. Naku, Pat, lang ba kagabi pinalitan namin sa international news? Pati yung Kilauea sa Hawaii, grabe yung apoy na lumalabas sa kanyang bulkan ngayon. Talaga? So parang Nag-uusap-usap ulit sila? Oo, nag-usap-usap. Siguro may party sila ngayon. May party sila. Sige nga, rakrakan mo na ito. LDR, ano sila ngayon? Eruption. Okay, sa ating world news naman po, malapit na po magkaroon ng kasunduan ng Estados Unidos at Iran para wakasan ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sana naman talaga. Sinabi po ni US President Donald Trump na nagkaroon siya ng napakagandang pag-uusap kasamang Iran sa nakalipas na 24 oras. Habang sinusuri naman ng Tehran ang panukalang pangkapayapaan ng Estados Unidos para sa formal na pagtatapos ng digmaan. Gayunpaman, nagbabala ang ilang opisyal ng Administrasyon Trump na maari pa rin mabigo ang usapan tulad ng mga naunang pagtatangka. Nakakawaw mano ng positibong feedback ang White House mula sa mga mediator ng Pakistan na nagsasabing handa ang Iran sa kompromiso. May sinusulong na rin na panibagong pag-uusap na naglalayong gawing mas simple ang mga issue para makabalik sa negosasyon ang mga moderates sa Iran. Kasalukuyang pinag-uusapan ng isang plano na magdedeklara ng pagtatapos ng digmaan at pagbubukas ng 30-day negotiation para sa mahihirap na issue tulad ng nuclear program ng Iran, unfreezing of assets at seguridad sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga panukala ang pansamantalang pagtigil ng uranium enrichment ng higit sa 10 taon at ang pagpapalabas ng Iran ng kanilang highly enriched uranium palabas ng bansa. Gayunpaman, nananatili pa rin pinagdedebatahan ang mga detalye. Pinagdedebatehan ang detalye nito. Sa kabuuan, pangunahing layunin ng Estados Unidos ang makahanap ng diplomatikong solusyon upang wakasan ang digmaan at muling mabuksan ang mahalagang ruta ng kalakalan sa Strait of Hormuz. Sana nga naman, hindi na naman to press release ni Donald Trump. Parang puro nakakaano na, sa umay Pero na. I'm surprised nga, one-pager na lang daw. Diba ngayon? Oo, Baka natuto one-pager. na siya that the less words, less Oo, mistakes oo, rule, oo, diba? oo. O, yun Tapos, dapat. if they agree to that one-pager, there will be a 30-day ceasefire while they, I guess, negotiate on the more detailed terms. Diba? Exciting mamaya dahil kausama natin mamaya si Prof. Prof. Renato De Castro. Oo, para Oo. malaman natin kung ano ba itong tigo one page na lang. Oo, yan. US-Iran nearing deal to end war. Nako, Parang ilang beses na naging headlines Kaya, sa Papi. sabi ko nga, puro press release naman to. Sabi ni Donald noon na 4 to 6 weeks lang. Eh, nasa ano na tayo? 10th or 11th week na tayo? Sana naman hindi mauwi yan sa Ukraine, Russia war, Oo, no? na umabot ng 4 na Ilang taon. na. Correct. Samantala po, sugatan naman ng isang bus driver at konduktor matapos pagtulungang saktan na magkapatid na rider sa Quirino Highway, Barangay Pasong Putek sa Quezon City. Aba, malapit lang dito yan, Patpi. Oh. Nagsimulang bumusina ang bus sa 27 anyos na rider na umiwas sa lubak. Matapos nito huminto ang bus at nakipagsagutan sa rider na nauwi sa paninira ng sasakyan. Habang tumitindi ang tensyon, bumaba ang bus driver na may dalang tubo. Ngunit, naagaw ito ng rider para saktan ang bus driver at konduktor. Sumali na rin ang 23-year-old na kapatid ng rider, pati na ang kanilang mga kasama. Nagtamo ng mga sugat ang bus driver at konduktor na humingi ng tulong sa otoridad na kaagad namang dinala sa ospital. Samantala po, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente para malaman ang totoong dahilan ng gulo at sino ang mananagot sa nangyari. Paalala naman po sa publiko na iwasan ang road rage at panatilihing mahinahon habang nagmamaneho para maiwasan ang ganitong pangyari.
Ayan, magbaon ka rin ng tubig para hindi ka Oo, masyadong mainit ang ulo. mainitin. Oo. Oo. Ito naman ating showbiz pasilip. Bini, pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang Coachella 2026 performance. Aba, may panibagong karangalang nakamit ang P-pop sensation na Bini matapos silang formal na kilalanin ng Senate of the Philippines dahil po sa kanilang makasaysayang pagtanghal sa Coachella 2026. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, pinuri ng Senado ang 8 miyembro ng grupo bilang kaunawa ng Filipino Act na umakyat sa entablado ng isa sa pinakamalaking music festival sa buong mundo. Ayon po sa mga mambabatas, hindi lamang talento kundi pati ang kulturang Pilipino ang kanilang matagumpay na naipakilala sa international audience. Kinilala rin sa nasabing resolusyon ang dedikasyon, pagsusumikap at kontribusyon ng Bini sa patuloy na pag-angat ng P-pop sa global music scene. Sa kanilang Coachella performance, umani ng papuri ang grupo dahil sa kanilang high-energy choreography, live vocals at makulay na production na tunay na sumasalamin sa modernong OPM. Marami ring international viewers ang napawaw sa kanilang performance na nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa P-pop sa ibang bansa. Nagpasalamat naman ang Bini sa pagkilalang natanggap mula sa Senado at ibinahagi nila ang tagumpay na ito ay para sa lahat ng Pilipino. So congratulations muli sa Bini! At ang oras, alas 8:56 na po ng umaga. At ang oras na ito atid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 8:56 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap po natin si Professor Renato De Castro, ang ating international relations expert. Pag-usapan nga natin itong sinasabi ni Donald Trump, US-Iran nearing deal to end the war. Ayan. Live po si Professor Renato sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 8:59 na po ng umaga. Summer mode on. Ka-Flash, handa na ba kayong mag-splash into summer? Kami na po ang bahala sa delivery ng inyong essentials. With free pickup anywhere and convenient payment options, mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. Oras muli, alas 9:00 na po ng umaga at kasama na po natin live po dito sa studio ang ating suki, si Professor Renato De Castro, International Relations Expert, full professor po sa International Studies Department po ng De La Salle University. Good morning po, Professor Renato. Welcome back po sa ASPN. Good morning, Good Prof. morning, Pat. Good morning, Ricky. Kamusta po Good kayo? morning, Ayan, Professor, very timely kasi we invited you. We were planning to talk about the Balikatan exercise, no? Pero ito nga sa front page ng Philippine Star, US-Iran nearing deal to end war. So I wanted to talk about this first before we go into the Balikatan exercise. What do you think of this? Do you really think na the end is near or press release na naman doon ni President Donald Trump? Well, ang point ko dito, siguro we have to cross our fingers, no? Okay. Well, kasi ano ba nag-lead nito? Nakakagulat, miski ako nagulat kasi this week, in-announce ni Donald Trump na i-deploy ng US Navy para buksan ang Strait of Hormuz. I-escort na, no? Escort nila. Nagkaroon ng ilang insidente na pinalubog ng US Navy yung ilang maliliit na barko ng Iranian Revolutionary Guards. Correct. Tapos tumira sila ng missiles. Then suddenly, in-announce ni Donald Trump, ititigil nila yung operation to open the Strait of Hormuz. Tapos in-announce to. No, ang based no sa news, talagang nanggaling, of course, yung supposed to be the possibility na magkakaroon ng end of conflict, hindi lang ceasefire, nanggaling mula sa Pakistan. Sila na naman. So, no? ang deal, supposed to be ang deal ganito, of course, ang pinaka-goal ng Estados Unidos ni Donald Trump, itigil o at least i-freeze yung uranium enrichment program ng Iran. So, ang kasunduan mula nagkasundo sila na at least 10 years ititigil ng Iran yung uranium enrichment program niya. At of course, ang issue dito, paano yung mga na-enrich na uranium?
Ang usapan baka dalhin sa Amerika o dalhin sa third country. Country, oo. Ang kapalit niyan, of course, unfreezing about $230 billion Wow. worth of Iranian assets Oo. na frozen since 1979. Wow. Since pumutok yung revolution nung 19, hindi pa siguro kayo pinapanganak, pero ako nasa kolehiyo na noon, no? Na, ano kayo, no? Lalo na nung pinasok ng mga Iranian demonstrators yung US Embassy. Oo. Nung panahon pa ni President Jimmy Carter na namatay na a couple of years ago, no? So freeze yung asset, supposed to be unfreeze ni Donald Trump. So ayun yung deal, no? And of course, ang pinaka-contentious issue, yung Strait of Hormuz. Yes, oo. Well, interestingly, mukhang pumayag ang Iran na buksan, no, na Strait of Hormuz. Nung nag-usap yung kanilang foreign minister at yung Chinese foreign minister si Wang Yi Okay. sa Beijing, no? Sabi ng China, gusto namin ng buksan yung Strait of Hormuz. So, maaring naglagay sila ng pressure sa Iran. Ang China. Ang China. Kasi naman, kumbaga, Mag-alay sila eh. hindi naman, as partners. Partners, May okay. partners. No? Kasi iba yung alliance, iba yung partnership. No? Meron silang kumbaga, mainit na pagkakaibigan. Okay. So, ayun, ay nakita natin din yung subtle role ng China dito. Na mukhang nilagyan ng pressure ng China ang Iran na siguro kapanahunan na buksan na yung Strait of Hormuz. Ang isang issue pa rin dito, of course, kung ipipigilan na ng Estados Unidos yung blockade niya ng Iranian port. I-lift na yung blockade. Blockade, oo. Oo. So, Professor, if ever, no, kasi sabi nga dito, one page lang yung kanilang pinag-uusapan. So parang there's going to be a 30-day ceasefire so that they can iron out the details. The details. Diba? Kasi 14 points daw, di ba, yung agenda, 9 points daw sa Amerika, sa Iran, 14 points, tapos hindi sila nagkasundo. Tapos ito nga, nagkaroon ng Project Freedom. Pero sabi mo nga, mukhang sana, ito na nga talaga. Kasi nga, ang China ay pumasok na rin at saka ang Pakistan. Oo, tsaka of course, bibisita si Donald Trump sa Beijing 2 weeks from now, no? So, talaga yung nakikita rin natin yung, kumbaga, yung invisible hand ng China. Yeah. Of course, you cannot ignore the clout of China, no? Having the second largest economy in the world. And of course, mistake ni siya sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Well, my follow-up question there, Professor, is there were also talks, di ba, na parang si Donald Trump, when he did this to Iran, there was no congressional approval. And there's only a time that he can, kumbaga, exert... 60 days. 60 days. Oh, yung War Powers Act of 1973. Okay. Oo. So, nangyari niyan, of course, recently, no, nung sinasabi na ng mga Democrats, siguro it's time that you have to explain it to Congress. Sinabi ni Marco Rubio, yung National Security Advisor niya, at saka yung State Department Secretary, tapos na. Oo. Tapos na yung operation natin. So, nag-end na yung operation. So, we have to start a new leaf. So, kumbaga, ginamitan nila ng technicality. So, meron din issue, of course, hindi mo maalis yung role ng domestic politics, no, na meron na pressure na gagaling even among the Republicans. And of course, midterm election. Oo, kasi $25 billion na daw nagagastos ng maraming Amerika. mga Amerikano na hindi natutuwa. Oo, kasi bagsak na bagsak rin ang kanilang ekonomiya. Mas walang kumakampi sa kanila, akala kasi sila magkakaroon sila ng mga kaalyado, no? Tapos biglang, ay, hands off kami dyan. Hindi, kasi na naman si Donald Trump, nung nag-decide siyang lusubin ng Iran, hindi niya kinonsult yung mga NATO allies niya. Kaya talagang matindi, lalo na yung hiwaan nila. Pero marami pong hindi nakakaalam siguro na, correct me if I'm wrong, Prof, pero yung ousted na royal family ng Iran, Sa Shah of the Iran. Shah, ay nasa United States ngayon. So ito po ba yung inaalok ni Donald Trump na how many? 250 plus billion? Hindi, ayun yung Iranian po? assets Opo. noon. Saan nasan yung Iranian assets Nasa na yan? Amerika. Nasa Exactly, Federal nasa Reserve. Amerika po. Naka-reserve yun. Pero sa tingin niyo po ba, given the history po ng Iran, gaano po ka-realistic na tatanggapin po ng Iran itong alok ni Donald Trump, given na ibibigay nila yung kanilang autonomy, kumbaga, tanggapin man nila yung kanilang frozen assets. How realistic is this, Prof? Matagal na nang hinihingi ng Iran. Opo, pero In ngayon... fact, basehan yan ng deal ng Iran, tsaka panahon na pa ni Barack Obama. Actually, 2015, nagkaroon na ng deal. If i-freeze yung, again, if i-freeze yung nuclear weapons program ng Iran, ang kapalit nun,
unfreeze naman yung Iranian asset. Matagal nang hinihingi ng Iran So yan. ito po, napaka-interesting nga niyan. Kasi kung ito po ang matagal nang hinihiling ng Iran, ibig po ba sabihin na nandyan na sa table yan, nilagay na ni Donald Trump, is the end near? Kung halimbawa po matagal nilang hinihingi, pero kailangan nila i-give up ang kanilang uranium. Of course, meron dyan mga issues din, mga third parties. Unang-una, of course, yung Israel. Paano kung binibira na ngayon ng Israel yung Hezbollah? Yeah. So again, Sa pag Lebanon. naging complication. And of course, ilang mga Gulf states din Oo. na ayaw magkaroon ng deal ang Amerika and Iran. Lalo na kung sa deal na to, magkakaroon ng control ang Iran sa Strait of Hormuz. Nandiyan na of course yung United Arab Emirates. No, na talagang umalis ang OPEC at openly nakipag-alyansa sa Israel. So, madaming complicating factors dyan. No? Huwag lang natin titignan tong issue na to between Iran and the United States. Tingnan natin, of course, nandiyan ang role ng Israel. Nandiyan yung mga Gulf states, United Arab Emirates, Emirates, yeah. Oman, Bahrain, na nanonood. At of course, mga stakeholders sila dito. And of course, nabanggit ko na kanina, even China. Pero Professor, parang kapansin-pansin na sinasabi ni Donald Trump talaga na mahina na napabagsak na niyang Iran. Lahat na halos ng kanilang defense ay yung mga napalubog na and all that. And parang nakakapagtaka, asan na yung leader? Parang hindi siya naririnig. Mujtaba Khamenei? Si Mujtaba Khamenei. Is he still alive? Hindi natin alam. nga no? Kasi the Iranian leadership is also very cautious. Kasi nga yung ginawa ng Estados Unidos at the start of the conflict is decapitation. Talagang ubusin mo talaga yung leadership. Kasi napatay yung tatay, di ba? tatay, Tapos tsaka yung ito, asawa nito, yung tsaka asawa, mga yung ilang pamilya, yung mga in-laws, di ba? Tapos ito, sinabi nga nila, ito na yung pero may kwento rin na nasaktan daw. Tapos after that, hindi na wala nang narinig. Of course, they have to hide. They have He's to not the hide. one calling the shots. We don't know. Kasi oo. I think it's a matter of survival on the part of the Iranian leadership. Yeah. Na gawin mong at least very ambiguous o opaque kung paano nag-ooperate yung leadership. So nagkakaroon nga ng speculation, in fact, nagkakaroon ng cleavage within the leadership, between yung tinatawag natin moderate and supposed to be yung mga extremists, mga talagang yung naniniwala pa sa revolusyon noong 1979, mga Islamic hardliners. So I think it's a matter of survival, and it's also showing yung resilience ng Iranian regime na despite nagkaroon ng decapitation, hindi nagkaroon ng regime change, hindi nagkaroon ng popular uprising. Kasi isa rin tinitignan ng Estados Unidos at of course ng Israel, pag na-decapitate mo yung Iranian leadership, magkakaroon ng uprising. Kasi early this year, nagkakaroon na ng ugong-ugong. Kasi yung pagbaksak ng currency ng Iran. Pero I think the regime has really shown resilience. Ito yung hindi na-calculate ng Israel at ng Estados Unidos. Na umabot sa ganitong kahaba rin. Kahaba rin. Tapos of course, recently, lumalabas din, of course, nagawa to ng Iran kasi may active support from Russia and China intelligence na ang daming assets ng Amerika, mga base militar sa Middle East na tinamaan nung ng Iranian Air Force, drones tsaka missiles. So okay, Sir Professor, we're just crossing our fingers na talagang gusto natin talagang matapos na po talaga ito at bumalik na sa pre-Middle East crisis. Let's move here dito po sa ating bansa. Nagkaroon po ng balikatan exercise at ito nga meron pong ginamit na Tomahawk missile or advanced missile technology dito sa balikatan. At maraming mga kongresista po ang naano po dito, parang nagulat sila. Bakit first time live ginamit? Hindi exercise na ito. There was really a true firing. Buti na lang, syempre, I'm sure wala naman mata, di ba? Kasi ammunition. So, Professor, why is this so? Are we getting ready? Is this already an exercise, preparing ourselves for something more, for the inevitable? Well, explain ko muna yung paggamit ng cruise missile. Actually, ang ginamit, yung tinatawag natin Typhoon launcher. Medium range Typhoon. Typhoon ang hindi Typhoon. Typhoon. It's named after a Greek mythical figure. Typhoon. Ginamit to, pero interestingly, dineployed to
in 2024. Oh, In-announce dumating. to. Yes, oo, Isang dumating malaking dito. truck yan. Yes. Makikita mo may launcher. Launcher yan. Yung launcher na to, capable of firing 2 types of missile. No? Okay. Yung SM-6, which is a ballistic missile. Ang trajectory niyan, of course, vertical. I'm sorry, horizontal. Tapos yung cruise missile, which is a Okay. very intelligent weapon. Vertical yan. Nagpa-follow yan ng terrain. Okay. No, it has a range of, kasi medium range, aabot siya ng more than 500 miles. Okay. So, Tama. tinesto, ang ginamit yung Tomahawk cruise missile, which costs, interestingly, about 4.5 million. Ang isa? Yung Ang isa. dollars. Ang isa. First dollar. So, Okay. Yun na nga, di ba? 4.5 million. Oo. So, nung nangyari to, kaya isang reason nagkaroon ng medyo ceasefire kasi na-deplete yung stock yung stock ng Ng American Oo. cruise Yeah. missiles, no? Oo. Na 800 yung nagamit nila. So just imagine. Pero very accurate yung cruise missiles na yan. Kasi nilalagay talaga dyan yung data. No, kung paano tatamaan, tsaka nagpa-follow yan ng terrain. Meron niya sariling utak, eka nga. Of course, it was developed in the 1970s. 1970 technology yan. It was revolutionary during the Cold War. No, dalawang type of weapon system inintroduce ng Amerika noon. Babalikan natin yung Cold War. Opo. Yung Pershing and of course yung cruise missile. So ilang generation na yan ng cruise missile? 79, Tines yeah. ngayon. Oo. Ngayon, balikatan exercise. Pero the Typhoon system has been there since 2024. Tines. Yeah, dito. Oo. At of course, hindi lang naman nag-test ang Estados Unidos. Tines din natin yung ating BrahMos. Yung BrahMos, yes. Oh, na we that's got in the from news, yes. India. Yes. Then tines din, and ito dapat talaga yung dapat nating tignan, no? Oo. For the first time, nandito ang Japanese Self-Defense Force Yeah. on a combat drill. First time. Oh. Kasi historically, Japan has avoided being involved in Opo. active and of course Ganito, expeditionary military operation like a joint exercise outside of Japan. Okay. So nag-fire sila yesterday, Oo, yung oo, Type 88. Ang Japan. Ang Ito naman ang Japan. Well, of course, ano ba yung larger picture nito? Oh. Well, of course, we have to develop yung tinatawag natin deterrence capability ng alliance. Yeah. No? Kasi what is an alliance? Kung papakita mo lang yung weapon mo, ipaparada mo doon, you have to show that you have the, The capability. capability. Oo. So I think it's it's natural Oo. for any military exercise, and of course, ginawa naman yan, nagawa ng Amerika yan, with the permission Of the our armed forces. forces of the Philippines, and of course, no less than President Marcos. Watch So it's a it. sovereign prerogative on the Yeah. part of the Philippine government to allow the armed forces of the Philippines to give permission to a treaty ally to fire a major weapon system to show basically, number one, deterrence capability of the alliance, and of course, more importantly, yung tawag dito, yung operability. Kasi of course, hindi ba yan magagamit, ma-fire ng Amerika yan kung wala yung sistema. So bakit napaka-accurate? May sistema yan, no? May Yeah, communication, data. intelligence, everything. Yeah. So ginagamit din yan ng Armed Forces of the Philippines. So, tama ba natutulan ito o dapat hayaan natin? Well, it's a sovereign prerogative natin. Yeah. Oo. Bakit natin tututulan? No? We always talk about sovereignty. An exercise of sovereignty is, of course, to show your military capability. Capability, yeah. Having your military capability. Oo. Being independent and being sovereign means you have the capability, you have to show the capability that you are capable of exercising your independence, sovereignty, and more importantly, of course, your territoriality. Pero at no cost naman to sa atin. Kasi we Philippines. cannot afford, ha? Hindi. We cannot afford Wala the yan. 4.5 million, Well, yung ano lang yan, yung cruise missile pa lang yan, Oo, paano isa yung lang. sistema mo? At saka yung wala pa yung sistema. ammunition. Sa akin naman, Prof, ito po ba, itong paggamit po ng ating finally na missile, pwede po bang masabi ito na isang strategic messaging para po sa China at saka sa Indo-Pacific po? Well, of course, yes. We're sending a So, signal. What signal is that? Now, we may have capability. And are we ready for war? Are we ready? No, will never be ready for war. No country would never be ready for war. War would happen suddenly and, you'll just have basically forced to adjust. Yeah. Well, yun yung nature of war. Again, babalikan ko yung sinasabi ko palagi, war is in the realm of uncertainty. Hindi mo alam kung mangyayari yan kasi hindi mo rin alam yung iniisip ng kabila. Knowing the patterns po of China, ano sa tingin niyo magiging reaction po nila dito Well, sa ating ginawa? galit na naman yan. Yeah nga, I Nagigigil was na going naman to say nga Well, talaga again, it's a sovereign prerogative of our part
manigas sila doon. Manigas sila. We are a sovereign, independent country. The Philippines is not a tributary kingdom of China. So the Chinese have no business telling us Yes, what to do within our territory, and more importantly, whether it has something to do with our national security, national defense. That is the utmost sovereign prerogative of an independent sovereign state like the Philippines. Nako. China has no business telling us what to do. Yeah, oo. But yun na nga, no, we're just afraid na because of this, we're rocking the boat. Kumbaga, we will see now talaga, masaanuhin yung mga fishermen natin, di ba? Hindi, well, nga of po course, eh. if China always raise an issue regarding our firing missile, China is a classic hypocrite. Kasi natatandaan nyo nung bumisita si dating Speaker of the House na si Pelosi, ilang missile ang pinakawalan ng China papunta ng direksyon ng Taiwan. Taiwan, oo. Gigil na gigil pa sila. Pinapakita nila sa TV nila yung missile capability nila. Tapos isa lang yung missile na pinakita natin, nagngangawa sila papuntang langit. Well, it's a hypocrite. So Hindi this- lang siya talagang Parang we're sending the signal no? Parang don't even bother, no? Kasi meron tayong mga alliances nga with these countries of the capability. Isa lang yung pinakawalan natin na BrahMos. Isa lang ang pinakawalan na Isa lang. Ilan ang pinakawalan ng China? Nung 2022 during the visit ni Nancy Pelosi sa Taiwan nung nagalit sila. Pero Professor, as my last question, 2027 is around the corner. And President Xi Jinping said, by hook or by crook, he's going to take Taiwan back. Do you think that's going to happen? Is this already, do you see already some signs that it's happening soon? Well, again, babalikan ko yung konsepto nung Davidson window. Based, of course, yan doon sa assessment ni former US Indo-Pacific Commander Philip Davidson, no, nung nag-present siya sa US Senate Armed Forces Committee hearing in 2022. Sabi niya, based sa assessment ng Indo-PACOM sa ginagawang military preparations ng China, pagpapalakas ng kanilang Navy, paggawa ng mga amphibious assault vehicle, paggawa ng mga artificial forts na pwedeng gamitin sa isang major amphibious operation, it seems China is preparing the military capability for a possible Taiwan contingency by 2027. Ayun na nga, that's next year na, few months from now. So, again, baka wait and see na naman tayo. Sana hindi humantong sa gano'n. Titignan natin yung pagbisita, yung summit meeting between President Xi Jinping and Donald Trump. Ayun na nga. Ay, sabi ni Donald Trump, Xi Jinping is a great guy. Sabi ng mga netizens, sip-sip talaga tong si Well, Trump. gano'n naman yun. Style niya yun eh, no? Style niya, tapos sabay bigla kanyang atakihin. Pero siguro sa akin, Prof, no, ang dami natatakot din kasi nung lumalaki po ako, US military bases po yung pinapangambahan namin nung dekada 90. Natatandaan ko yan. Natandaan niyo yan, di ba? Kaya pinalayas natin sila dito, di ba? Pero ito po ngayon, para na rin po siguro bigyan natin ng kalinawan din yung ating mga taga-subaybay na meron po mga fears ngayon, mas mabuti po bang kaalyansa ngayon ang Estados Unidos at ang Japan kaysa magkaroon tayo ng mas more diplomatic relations sa China? Well, we should maintain diplomatic relations with China. We should talk with China. Yeah. China is a neighbor. We cannot, we're bound by geography. Number one But at the trading same time, partner. when we have to negotiate with China, we have to see to it within our position of strength. In terms of course, ginagawa na ng armed forces yung modernization natin. Yeah. But no amount of force modernization would enable us to be on par with China. Correct. Of course. So ang alas talaga natin is our alliance with the United States and of course recently, our security partnership with Japan. So nothing to fear po with the EDCA sites and balikatan exercises. Fear is always there. Okay. Walang policy sa mundo na risk-free. Yeah. Okay. Huwag tayong makinig sa mga tao nagsasabi, gawin natin to, everything will be fine. At least, ang gobyerno to, Armed Forces of the Philippines, is very clear-minded about this. We are confronted with risk, we are confronted with choice, but we have to make this difficult choice. It's not risk-free, but this is a sovereign choice by an independent country na hindi luluhod sa harap ng China at magpapatrato na isang tributary kingdom. Tributary. Okay, nako, very educational, very informative. Sumakit ang bangs ko with all these terms. But I am still hopeful, no? Talaga, sabi ko kay Ricky, I always wish for world peace. I hope we see it in our lifetime. Well, let's listen to the Romans when you talk about war. Roman Empire. Yeah. If you want peace, prepare for war. Ayun na. Nako. Alam yan ang Persian Empire. Di ba? In fairness, Persian ang Empire. Persian Empire never nagpatalo. Now known as Iran. Those empires survived because
because Of they war. always They were believe in prepared. that dictum. Nako. First of all, we cannot afford it. So I don't believe in that. Okay, maraming salamat, Professor Renato, sa ulitin muli. At magbabalik pa po ang ASPN. Kasama na po natin si Secretary Mitch Cuna po ng DNR. Ang oras, alas 9:21. At ang oras na ito hatid sa atin ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. IMAC, ang oras muli, alas 9:21. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:23 na po ng umaga. Alam nyo ba na sa dami ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang, may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli, alas 9:23 na po ng umaga at kasama na po natin live sa studio. Ang bagong appointed pa lang na Secretary ng Department of Environment and Natural Resources, Secretary Mitch Cuna. Magandang umaga po, Secretary Cuna. Welcome to ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Pat P. and Ricky. Maraming salamat sa pagkakataon na mapanayam dito. Okay, nako, Secretary Cuna, ikaw ang kauna-unahang kalihim ng DENR na bumisita sa amin. Akala ko sabi mo na pogi. Oh, yun rin, kasama na rin yun. Kasi the first was Secretary Teresa Loizaga, Yulo Loizaga, then Secretary Lutilia, and then now you're third. It seems like the DNR is, even if it's low-key, di ba? Pero controversial in terms of yung nagpapalit ng mga kalihim. As the third Secretary of DNR, what reforms, what are your plans for your agency now that you're, 2.5 years na lang po tayo bago matapos yung termino po ni President Marcos? Maraming salamat po sa tanong ninyo, Pat P. Well, maliwanag po ang kautusan ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, na unang-una, dapat po ang mga proseso na dumadaan po sa DNR, mapabilis po natin. Pangalawa, dapat ilapit ang serbisyo sa tao. At pangatlo, gumawa ng mga hakbang para po maging mas magaan ang buhay ng tao. Alam naman po ninyo, for almost anything that kailangan gawin, kung may proyekto o programa, meron pong kailangan sa DNR na mga issuances. And naging unang hakbang ko po, pinatawag ko po lahat ng regional offices po namin. This includes our regional executive directors from all regions and the regional directors of the Mines and Geosciences Bureau and the Environmental Management Bureau. At sinabi ko po, ang direksyon po natin, hindi po mag-focus sa mga proseso natin na sa aking palagay, after 18 years in the department, nakikita ko po masyadong maraming paper pushing, maraming mga redundant na mga review. Ang kailangan po natin mag-focus sa monitoring and enforcement, which I think is more important because doon po nagkakaroon ng problema pagka nag-ooperate na yung mga proyekto. Whereas sa mga processes, ang importante po, mapabilis natin para po makatulong sa ekonomiya at magkaroon ng mga trabaho ang tao. That's how we should be helping this country. I agree, no? Nasabi mo nga maraming red tape, maraming mga redundant na ginagawa. Sabi mo nga focus on monitoring and implementation. Pero Secretary Cuna, ano yung kung baga primary goal mo? Ano yung talagang tinututukan mo ngayon? Is it the use mining? Is it deforestation? Is it land yung mga landfills na sunod-sunod yung mga problema? What is your priority now? It's a combination of all of the things you mentioned, Pat P. Excuse me. Pagdating po sa mga forest po natin, marami mga denuded areas. So, meron po tayong ongoing since 2011. It's called the National Greening Program. Ang pakay po nito ay, of course, may rehabilitate lahat ng mga denuded forests po natin. And ang paraan po na ginagawa namin dito is that so it's not just a reforestation program, but it's also a job generation program. So meron po tayong mga people's organizations in different areas that have been identified for sites ng National Greening Program po natin na binibigyan natin ng pagkakataon, we hire them, we give them a chance to be part from the beginning. Siyempre may survey and mapping nung site muna,
tapos merong seedling production, and then maintenance and protection. Now, this is a three-year program cycle. Kaya ang challenge is how we continue to maintain the area even after the program sa iba't ibang lugar. So, ang ginagawa po natin, nakikipag-ugnayan tayo sa barangay, and if ang mga seedlings that they planted are for fruit-bearing trees, mas magaan po ang loob namin na matutuloy ang maintenance because siyempre pinakakitaan din natin pipitasin, pinakakitaan nila ang bunga. So that's the National Greening Program. Aside from that, we've also identified 1.2 million hectares of priority investment area on forest land. So we have a fairly new tenorial instrument. It's called an SFLMA. It's a Sustainable Forest Land Management Agreement na yung mga gusto mag-invest dito sa mga denuded areas, you apply for this SFLMA. It's a lease on forest land, so it's 25 years, renewable for another 25. Ang kagandahan lang po nito, the salient feature here, is that you can have multiple use pagka nakakuha na pa kuya ng SFLMA. Unlike before, for every use that you will have sa forest land, iba-iba po yung mga applyan mo na tenorial instrument. Ngayon, isa lang. And then Bahala ka na. Yes, pwedeng may ecotourism area ka sa loob, pwede kang may industrial plantation, pwede kang may grazing area, pwedeng renewable energy project. So that's the salient feature there. Also, minabuti namin na ang filing ng application will be in the central office so that we in the central office, the Forest Management Bureau in particular, we can monitor what's going on with the process. Kasi ang If it's regional. ang naging practice for the longest time, you start always with the CENRO, the Community Environment Office. Doon mag-a-apply. Tapos pag kompleto, aakyat sa PENRO, the Provincial Environment Office. Tapos aakyat sa Regional Office. So, yung sinasabi ko kaninang Is that Bohol? Because of the Bohol. Kasama na po yun. Yung mga redundant reviews, kasama na po yung ganung proseso. And then at least, we have an eye, we have a view of what's going on with the application. Dahil sayang naman po yung mga interested investors who are really bent on helping and di ba magkaroon ng ekonomiya na lumakas ang ekonomiya natin tapos matagal ang proseso. So it's really sa tagal ko po sa gobyerno nakita ko po na if not the number one, it's at least the top 3 na reklamo po ng mga mamamayan sa gobyerno ay yung tagal ng mga proseso. I'm very excited just to hear him, kasi talaga ang dami niyang plano. Excited na po kayo talaga to really make do within a few years that you have as a secretary. Pero pinaka-excited ako, Patty, is nung nabanggit niyo po yung energy, Yes. Because I always believe that we should have really practiced we should replicate the best practices done by our neighbors. Katulad po sa Japan, they are pushing for waste to energy, Yes. And I heard and I read that you also are pushing for that. How realistic po are we ready for this kind of technology? Kasi po marami pa rin po mga grupong tumutuligsa. No matter how good it is, di ba? Lalo na ngayon, may crisis po tayo sa enerhiya. I think this would really help us if done Waste to right. energy, How sure are we po that we are prepared po technology-wise, and are we sure that we are not gonna we are not going against the Clean Air Act? Kasi yan po yung mga problema din ng ibang mga environmentalists. Can you walk us through your kumbaga strategy for the WTE in the Philippines? Thank you very much for that question, Ricky. It's really important. Just to give you context, we attend our budget hearings annually sa Kongreso po. So lalo na po sa House of Representatives, palagi po na itatanong ng ilang mambabatas yan. When are we going to really push for and have not just waste to energy, kahit ano pang teknolohiya para i-address yung solid waste management, municipal solid waste. I see where they're coming from. Many of them ay naging gobernador o naging mayor sa Local kanilang talaga, mga lalawigan. And they had to be in charge of solid waste management. Just to make it clear, marami pong hindi nakakaalam. Sa ilalim po ng batas, RA 9003, the National Solid Waste Management Act, it's the local government units that take care of their solid waste within their area of jurisdiction. We provide education and technical assistance
at may National Solid Waste Management Commission that provides policy direction. Pero LGUs talaga, napakahirap po ng kanilang kalagayan. There's so many other basic services that they have to provide, education, health, and more. So yung budget pa lang nila kulang na for solid waste management. And then, for many years, ang ginagawa po natin, nung unang panahon, wala pa yung Solid Waste Management Act, mostly dump site talaga. So talagang magdadump lang ng solid waste doon hanggang mapuno, tapos na. Nagkaroon ng landfill, so may engineering design na po yan, yung landfill. So we're still using that until now. Pero nakita natin may maraming Disgrasya. nagkakaroon na problema. And you know, the Philippines is made up of 30 million hectares lang po ng lupa. So that's very small. If you were to use all these areas, landfills and dump sites for some other public purpose, di ba sana mas useful. Matagal na po under the law na ang mga dump site hindi na dapat ginagamit. 5 years after the passage of the law. So 2001 po ang nilagdaan ng Solid Waste Management Act. 2006 dapat hindi na ginagamit. Pero Where? how can we blame yung ibang mga LGU na ginagamit pa rin nila, labag sa batas, but yung alternatives nila are not available. Correct. For the longest time, Baguio was sending their solid waste all the way to Metro Clark. So imagine yung cost if Ang nawala layo to sa budget transport nila. it. Yes, so sa budget nila, imbes na magamit nila para sa ibang bagay. And then, syempre, yung mga municipalities na hindi masyadong malaki, wala naman talagang area for a landfill to be constructed there. So, you know, they do what they have to do. And then, of course, alam naman po natin na mali, marami sa ating mga kababayan end up throwing their garbage kung saan saan, lalo na po sa mga waterways natin na napakahirap. And then it contributes to flooding, di ba? So, and it's unhealthy. So Secuna, you mentioned already nga yung solid waste management law, no? Pero speaking of which, marami na rin pong mga disgrasya. What happened in Cebu and then just recently here po sa Navotas. Ano sa inyong palagay, ano yung dapat nating gawin? Kung hindi naman talaga healthy na puro landfill, incinerator ba dapat dyan? Is there a way to convert solid waste to energy? It should be, thank you Papi for that question. It should be a combination of both. Kasi sa ilalim ng batas, dapat ang tinatapon na lang sa landfill ay tinatawag na residual waste. So residual waste, it means ang mga bagay na hindi pwedeng ma-reuse, ma-recycle o ma-compost. Pero kung mapupunta po tayo sa ibang mga landfill, ay halong-halo po lahat ng klaseng basura nandun. segregation Which shouldn't be the case. I mean, we celebrated the 25th year from the time the law was signed by then President GMA in 2001. And I know we've been trying hard, kasama na po ang mga kaibigan natin from civil society, mga NGO, but until now, it's still a challenge. Yung segregation at waste pa lamang. Ako galing po ako sa pamahalang lokal. It's not easy. Marami pong mga lugar, lalo na yung mga highly urbanized na marami mga iskinita na pinapasukan. So, just yung paglalabas lang ng basura para mailagay sa common area para makuha ng mga garbage collectors is a challenge already. So, nung matagal po, mga 10 years ago, I was in the Environmental Management Bureau. Pinatawag na namin lahat ng barangay officials dito sa NCR several times para lang, But ano kasi, pero mahirap talaga. I understand ko kasi ang Pilipino kulang sa disiplina talaga kung saan-saan nga sila nagtatapon. But Secretary Cuna, I just want to get an update also dito po sa Navotas. We've had Mayor John Ray twice already giving us an update and then the Japan contingent came to help. Is it fire out? Ano na ba yung status? Kayo daw, kakasuin nyo yata yung may-ari? Well, yung pinag-aaralan na yun, we were working with the Solicitor General's office. As of yesterday, around 80+% na ang fire out. Okay. I checked that. Ang hirap po nung So, tinanong ako when we were on site, I was with Secretary Vince Dizon last week, I think, And
tinanong ko kung anong mensahe mabibigay ko. Sabi ko, kailangan mas humaba pa ang pasensya. Dahil hindi po madali ang ginagawa. Napakalaking tulong po nung Japanese Embassy and JICA. Yeah. Their people were on the ground. Tinuturuan nila kung anong dapat gawin at kung paano mas maging efficient yung mga equipment that were on site. Napakalambot po ng area. Dapat maintindihan natin. Tsaka 44 hectares po pinag-uusapan natin. Correct. So, napakalambot. Kailangan makompact ng husto bago makapatong po yung mga equipment Yeah. so that they would be able to, And in the beginning, the challenge was, parang island po ito eh. So, for the barges to dock, laging low tide. Hindi Ayan, makadock. ang hirap, So, dadalhin dapat nila kaagad yung mga panambak. Oo. So, that was a challenge also. They were able to complete a road na para makatawid na after a few days. So, it took some That time. was saying, Mayor Yes. John Ray, may mga lumulubog na part. Oo. Nako, sayang Pati, ngayon lang siya na-appoint, Because honestly, di ba, parang kung napakadami niyo pong karanasan at nais niyong gawin sa inyong panunungkulan nga, parang you don't have the luxury of time anymore to do everything. So, ang tanong ko po sa inyo, Secretary, ano po yung nakikita niyong pinakamalaking hamon na inyong kakaharapin? Because you don't have, as I said, the luxury of time. And itong kinakatakot ko, Pati, no matter how many beautiful things you start to do now, aren't you afraid po of the usual problem of continuity? Lalo na pag nagpalit tayo ng administrasyon kasi Yeah. ilang taon na lang eh. Well, there's always that chance na hindi maitutuloy. Pero I think what's important is yung policy direction po natin following President Bongbong Marcos's instructions. Ang unang sinabi po niya sa akin when I took my oath was that first, I think we have to speed up the processes. That's number one. Pangalawa, ilapit natin ang serbisyo sa tao. So just to share with you, a month ago, we launched the permitting on wheels of the DNR sa lahat po ng Ano po rehiyon yan? to. So lahat ng rehiyon, monthly, we're doing this monthly now, bumababa ang aming mga tanggapan because we realized, we take it for granted pero yung ibang mga kababayan natin nahirapan pumunta sa mga offices namin. I mean, yung Ano po iba, ba usually yung permits? permits na Ano ang hinihingi dami po. nila? Under the EMB, you need a wastewater discharge permit for any, kahit na small and medium size business lang. Any, but siyempre, malalaki lalo na. Number two, you need, if yung negosyo may emissions, you need a permit to operate from the EMB also. For almost anything, you need an environmental compliance certificate. Yeah. You need an ECC. Kung tungkol sa lupa, mag-a-apply ka. Kung gusto mong you're applying for a free patent dahil matagal ka na nakatira, over 30 years ka na nakatira, pero hindi pa napapasayo, hindi pa nasa Hindi pa pangalan mo. nata-transfer. And di ba, siyempre, importante sa mga kababayan natin ang security. Where you live. So, tree cutting permit. Tree cutting. Mag-a-apply ka ng tree Kahit na cutting. NGO ka lang, kailangan po ng tree cutting. Kasi daming NGOs, di ba? Oh, Meron yes, sa tree yes, cutting yes. activity. Anybody needs a tree cutting permit, kahit sino. So you're making it more accessible by having this wheel, kasi kahit permitting na wheels. Oo. yung ibang mga permitting namin have been online for some time, through the years, syempre nakakatanggap kami ng mga reklamo na unang-una, alam naman natin, our internet system is not the best in the world. Yung Hindi, I mean, website. to be polite. Yeah. Tapos, pati yung sistema namin, lumalabas, may mga pagkukulang din. Nahirapan ng mga tao mag-upload ng documents, Yeah. nahirapan mag-online payment. So, gusto namin, mababa monthly in different areas, different provinces and different regions. And then people will give advance notice that we're going to be doing this para makapunta mga tao doon. Marami kaming mga help desk for the different permits. Yeah. And beforehand, we informed them already through social media and whatever other medium na ito ang mga requirements. Kasi pag nadala mo na, baka on-site Kulang. maibigay May na bibigay na sa iyo yung sa'yo. permit. Oo, So oo. this is, we But feel... you need more information dissemination, Sec. Buti na lang you're the one telling us now. Yes, Because I've yes. never heard about Yes, this yes. permitting on Well, wheels. At saka yung mga They're permit doing na it- kailangan natin. Yeah. ano? Yes, yes. Oo. They're doing it in social media. Yeah. But I'll tell them to even Sir, Yeah, sir, exert more jumping effort. off on that, are you not considering tying up with other agencies and departments? Halimbawa, the DICT. Di ba? Halimbawa, yes, yes. Hindi pa kayo magkakaroon, isubong mo kay SECUN. Yeah. Ganon. Actually, I spoke to Secretary Aguda. Secretary Aguda already about this also.
But on other matters, we're also collaborating with different agencies. In fact, 2 weeks ago, we had a joint activity with DSUD, with Secretary Ping Aliling. One of the instructions of the President is to create climate resilient communities. No? So we went to Iloilo along with the local government unit. Ang ginawa po natin, nag-ano po tayo, nag-award tayo ng mga lupa, yung mga free patent na para sa mga tao doon in Iloilo. Actually, hindi lang Iloilo pala, the entire Region 6, so iba-iba. There were people from Capiz, from Aklan, Antique, who were there, but the activity was done in Iloilo. Award ng lupa, tapos meron din yung mga climate resilient houses that DSUD is putting up, and then showcase yung linear parks sa may Iloilo Esplanade. So the mayor was with us. And then nagbigay rin kami ng seedlings for National Greening Program para lahat ng mga areas dun sa housing maging green. You know, all the open spaces. Okay. Sekuna, another thing that worries me that's under DNR's purview is mining. There are so many illegal miners, and then the conditions of these miners is very, you know, it's hard labor na nga, tapos their lives are at risk and their health is at risk. What are you doing to combat this? Kasi nga, you know, sabi nila maraming mga Chinese ang pupunta dito, tapos they extract our minerals and then they export it, they bring it back to China. What are your, based on your knowledge, how are we when it comes to illegal mining? Well, that's a good question. Actually, we're cracking down, not just us. Of course, we need the assistance of the enforcement Police, agencies. So, the Philippine National Police, even the armed forces, tinutulungan po kami. NBI, marami na kaming nahuhuli na illegal. But on your point about, kasi just to give context, there's large-scale mining operations and then there's small-scale mining. Yeah. Through the years, of course, merong mga large-scale mining operations na nagkakaroon ng violation. Pero by and large, especially in recent years, kung just for your information, marami na pong nagmimina na malaking operasyon ng mga local companies. Yung mga tanyag na company dito ang nagmamining na unlike years past, I mean decades ago na puro mga foreign ang nagmimina dito except for a few Filipinos. Pag nagkaroon ng problema, siyempre magbibigay ng konting pang-rehabilitation tapos lalayas na, di ba? Ngayon, marami local companies so walang pupuntahan yung mga to. Aside from that, there's technology already. There are drones, there's social media. So yung mga nangyayari sa malalayong lugar, mga far-flung na lugar where the operations are, hindi alam dati ano nangyayari talaga. But now, you know, at saka mas vigilant yung mga tao ngayon. So in terms of the large scale, it's not as big a problem as small scale. So small scale, in 2012, in-issue ang EO79. So, itong EO79 na to, one of the provisions there provided that before any small-scale mining activities can be conducted, dapat declared minahang bayan ang isang area sa isang province. I mean, this is the smart thing to do because in the past, small-scale mining in a region where marami talagang mga deposits, ginagawa kahit saan, backyard, kahit saan. Ngayon, with the declaration of a minahang bayan in each province, it's confined to that particular area. And then, it's easier to monitor. Tapos, yung mga small-scale miners will enter into small-scale mining contracts. Ang obserbahan po namin na, okay, there are 65 declared minahang bayans na around the country, hindi gaano karami ang small-scale mining contracts. Tapos we got feedback, masyadong mahirap para sa mga kababayan natin, tedious yung mga requirements. Proseso. So, nag-umpisa na rin po kami ibaba sa tao. So, we had a pilot, parang mobile one-stop shop in Tiboli, South Cotabato last month. And we're having another one in Agusan del Sur next week. Or this week? No, sorry, next week. Daming schedule. Anong minimina nila? Anong minimina nila? Ay, iba-iba po, What pero are we rich mostly in? gold eh. You know why? Look, Oh. the central bank wants to buy all of our gold. Gold. But
malaki ang napoproduce ng small-scale mining. The problem is, karamihan po sa kanila illegal. Yeah, And yeah. the central bank cannot buy from an illegal source. yes. So, ang come-on namin para mahikayat natin ang mga kababayan natin in small-scale mining na magpa-regularize na, magpa-regulate na, is that mas maganda ang magiging bayad sa inyo Yun. pag central bank or yung accredited trader nila ang bibili, Bumili. as opposed to mga middleman na Yes, iso-short change sila siyempre. Correct. I Diba? didn't know na marami pala tayong gold. At saka mataas ngayon sa Marami. stock market ang Marami, gold. marami. Oo, yeah. Very Oo. talaga Diba? yung si Ayun na yun. nagtataas Yeah, talaga. yeah. Sec, Yes, ako yes. siguro na jumping off on that, since we're talking about the legality of mining, Yes. yung mga illegal nga. Pero paano niyo po balak kaharapin bilang isang kagawad nga, bilang isa pong sekretary at kalihim po ng ating DNR, yung mga negosyo po na legal naman. Halimbawa, there's like quarrying, di ba? Legal with papers and Yes, yes. requirements, ano? Kumpleto po sila. There's also reclamation projects. Yes, yeah. Pero you know, as a DNR secretary, na may long-term environmental effects po sa atin Yeah. and danger. How do you plan to face this challenge po? Well, that's the purpose of getting an environmental compliance certificate. That ECC, kung tawagin, ang pakay po niyan is it's a process, it's quite tedious, lalo na yung mga environmentally critical projects. Titignan base po sa scoping, ano ang maaaring maging impact nitong project na to on the environment and on the communities in the area. And then, pag na-identify na po, ano ang mga kailangan gawin na mga mitigating measures kung tawagin para mabawasan yung impact ng mga proyekto na to. But after the issuance of the ECC, hindi po nagtatapos doon. Kailangan minomonitor po namin, which I said earlier, because there are conditions in that ECC that the proponent of the project has committed to continue to abide by, to comply with. So, yun ang trabaho namin. So, there's a multi-partite monitoring team. So, hindi lang po DNR yan na kini-create para sa mga proyektong ito. Meron mga taga-LGU, meron taga-civil society there. So, there's a regular monitoring of that. And to check kung yung itong mga kondisyon na nakalagay dito na you committed to comply with continuously, ginagawa nyo ba talaga? So, pwede niyo pang pahingin ng scoop, Sec? Meron na ba kayong nasisilip ng mga negosyong ganito ngayon? Marami bang ganyan ngayon existing sa Pilipinas? Meron na ba kayong iniimbestigahan ngayon? Ay, tuloy-tuloy po yan. I don't have a list right now. Hindi, Humingi ng scoop eh. sa dami ng proyekto Yeah, ng all over, DNR. dami ECC. In fact, marami pang mga proyekto na walang ECC. Yun ang mga hinahabol Kasi namin. balik about the Navotas landfill, it's legal on paper, pero Pero look at the long-term tapos na eh. damage, Oo, di ba? So oo. sana may natutunan po tayo from these tragedies, Cebu, Yes. sa Well, Navotas. one thing that we learned with this particular incident is that yung capability po natin pagdating sa pagpatay ng mga sunog. Because we met with BFP and we commiserate with them also. The capability natin Limited. is limited kasi ang training mostly is on urban Bahay. fires. Oo, urban oo, fires. So, pag alam natin kung gaano kainit na ngayon. Tuloy-tuloy po, not just mga dump site or landfill, yung grass and forest fires natin. So even our capability there has to be enhanced. So we're already talking to some agencies sa UN system and ibang country that are willing to help us be capacitated there. Speaking of sabi mo nga there are a lot of illegal na mga businesses that operate that kulang sa ECC. But I'm sure you know about the Masungi Geo Reserve. We've had them a lot of times here and they're always complaining about DNR, Sekuna. And you should see talaga how these NGOs try to preserve. There's a threat of yung mga resorts being built there, DNR taking it back from them. What is the status of Masungi Geo Reserve? Sec. Well, they're still operating. But parang your smile is until when? We don't know. No. We're not discrediting what they have done in the area. They're doing an amazing job, ha? They are, Limited the resources. but that entire area, or most of it, is government land. Yes. And well, right now, the instrument that they're using is a memorandum of agreement, and which, under the law, the
the ENIPAS, the Expanded National Integrated Protected Area System, should have been converted into a SAPA, a Special Agreement for Protected Areas, Okay. where, of course, fees have to be charged. Because right now, the government is not earning anything from there. Yeah. So, I mean, there's a question on the instrument that they're using, Yeah. and then, of course, on what the government share should be. So, I mean, these are things that should be ironed out. And Hopefully, you can find a win-win situation because it's so hard now to get NGOs to engage in something as, di ba, tedious. And yun na nga, ang dami na ating denuded forests and then here they are trying to fight off. They're so passionate about it. And military people are the ones, di ba, building resorts there. No, the difficulty there, and I have to be honest, is that memorandum of agreement they have there did not go through what we call CSW, complete staff work, because within that area that is mentioned in the agreement, that's 2,700 hectares we're talking about, by the way. 207? Yeah, 2,700 hectares. Wow, So that's a large area. Yeah. There are titles within that. There are presidential proclamations from way back. So these things were never taken into consideration. So it's a long So is that also story. like the Bohol, It's not as the simple. Chocolate Hills Red, the one that resort who bought that and they built that resort and In then the middle in of the middle of one of those mga bundoks, ganun din Chocolate ba yun? Hills, ano? Just to give you context on the Chocolate Hills. The entire Chocolate Hills is like 13,900 plus hectares. 30,000? 13. 13, okay. But 13,600 plus hectares is alienable and disposable. Okay. From a 1927 land classification map, which means they can be titled alienable and disposable. Yeah. So a lot of the hills themselves are Pwede. titled. Yeah. So in fact, may nagmamayari. yes, in fact, the one who put up that Resort, facility yeah. as a titled yung property. So, po, yung ginawa Ang naging niya. problema, well, they titled yung property, so walang problema of proof of authority over the area. That's not a problem. Secondly, they were able to get a PAMB clearance, a Protected Area Management Board clearance, to put up a facility. Ang hindi lang nila nakuha is the ECCs because there was the pandemic time. I guess nainip sila, tinayo na nila. They applied for it pero it was pending pa tapos natayo nila. Yun yung that's the real story. And then I visited it along with the then Secretary Loizaga. We visited the area right away. It's not really a big resort. You know, it's a small resort, swimming pool. And it's for the people in the area, the barangay. You know, it's So now I unfortunate know that where you're coming from. Yeah. Ang dami pala talagang permits. Kaya talaga... Kailangan talaga ibaba, no? Kailangan talagang ease of doing business. Instead of 55 really. steps, Yeah. narrow it down to 5 steps. So... I've seen it through the years. That's why it was my first order of business. And the president, that's the first thing he mentioned to me. So I know, you know, and you talk to people. I have a lot of friends, Patty, I'm sure you know. So calling me and complaining about so many things. So I know that this is prevalent. Yeah, that's bureaucracy talaga. So are you excited, Sec? Are you excited? I asked ka, Sec, kuna. well. Sabi ko, Sec, shall I congratulate you or give you my condolences? He said, wish me luck na lang. Thank you very much, Tama. Sec Kuna. Thank you. Thank you. It was so informative. I'm Thank you, so thank you. happy for you. I will wish you luck talaga. Is he happy? Talaga Thank you. sana nga, no? Ease of doing business Yes. within your agency, within the government agency of DNR. So thank you very much kay Secretary Cuna. At ang oras, alas 9:50 sa ISPO. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:57 at
At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. At bago kami magpaalam, happy birthday po kay Benedicto Alibio ng Santa Elena Distrito po ng Camarines Norte. Pagbati po mula sa kanyang mga anak, si Billy, Joanna, Jamel, Vincent Alibio at Lilibeth at Kajimel Fuentes. Ikaw man mo daming lagi pinabate. Okay, go! At dito po sa ESPN, mahalagang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, party po kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay po ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin ang ating mga problema, mag-food trip tayo na masarap, gumala at gumawa po tayo ng masasayang alaala. At syempre, tuloy pa rin po tayong manalangin. Susunod na po ang Kada Umaga Girls. At mamaya ang 9:30 po ng gabi, samahan niyo ako sa Mata ng Agla International dito lamang sa Net 25. Makita-kita muli tayo dito lang sa Ano sa palagay nyo? See you tomorrow, everybody! Nagkagsuman tayo. Information, education.